Magandang araw mga kababayan, ako po si Apollo Ginuel Andrina at narito tayo ngayon para pag-usapan ng ilan sa mga importanteng weather instruments na ginagamit ng mga eksperto para mas maintindihan at matukoy ang lagay ng panahon. Tara, isa-isahin natin. Unang-una, ang thermograph. Ito ay instrumentong sumusukat at nagre-record ng temperature over time. Ang advantage nito, automatic na nire-record ang pagbabago ng init at lamig. Hindi na kailangan bantayan palagi. Pero disadvantage naman, minsan hindi ganun kataas ang accuracy kumpara sa modern electronic sensors. Kaya kung pipiliin natin ito, bagay siya para sa long-term observation, lalo na sa research. Sunod naman, ang air pressure aneroid barometer. Ito ay ginagamit para sukatin ang atmospheric pressure na mahalaga sa fog forecast kung uulan ba o iinit. Advantage, portable at walang liquid na mercury. Kaya mas safe gamitin. Pero disadvantage, medyo kailangan i-calibrate ng madalas dahil magbabago ang sensitivity nito. Kaya kung ikaw ay weather observer, ito ay convenient kung madalas kang nasa field. Ngayon, humidity sling psychrometer. Ginagamit ito para malaman ang relative humidity sa hangin. Simple lang, may dalawang thermometer, isa wet bulb at isa dry bulb. Advantage, mura at madaling dalhin. Disadvantage naman, mano-mano ang paggamit at kailangan ng proper technique ang accurate reading. Kaya kung gagamitin ito, dapat may practice ang observer para hindi magkamali. Punta naman tayo sa pilot balloon with theodolite. Ito ay ginagamit para sukatin ang wind direction at wind speed sa iba't ibang altitude. Advantage ito, nakukuha natin ng vertical profile ng hangin. Napaka-importante para sa aviation at weather forecasting. Pero disadvantage, kailangan ng clear skies para makita ang balloon at medyo labor intensive. Kung pipiliin ito, mas useful siya sa open areas. Kasunod ng clouds, ceiling balloon. Ang gamit nito ay para sukatin ang taas ng cloud base o cloud ceiling. Advantage naman ay very direct ang measurement. Makikita agad kung gaano kababa ang ulap, useful para sa pilots. Disadvantage ay limited din nito kasi dependent sa visibility na pwedeng mahirap sukatin ng bad weather. Kaya mabilis ang direct estimate. At syempre, ang special instrument, weather radar. Ito ang high-tech equipment na gumagamit ng radio waves para makita ang precipitation, movement ng bagyo, at lakas ng ulan. Malaki advantage ito ay wide coverage at real-time tracking. Pero disadvantage naman, sobrang mahal at nangangailangan ng maintenance at skilled operators. Kumbaga, ito ang backbone ng modern forecasting. Mga kababayan, bawat weather instrument ay may kanya-kanyang gamit, kalakasan at limitasyon. Sa pagpili ng tamang instrumento ay nakadepende sa purpose kung field observation ba, aviation, research o national forecasting. Ang mahalaga, lahat sila ay nagtutulungan para masiguradong ligtas at handa tayo sa anumang pagbabago ng panahon. Ako po si Apollo Ginuel Andrina, nag-uulat para sa inyo.